So, hello guys! What's up? It's me again, Salisha nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Alam nyo ba, mga minamahal, talaga nga namang kahit na sino ay magugulat, including me. Nagulat ako sa naging asta, panibagong ugali ngayon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi 'di ba dati, sobrang yabang, ang taas ng apog, mahambog. Sa madaling sabi, kung i-describe natin yung kanyang pangalan, sobrang yabang, sobrang taas ng ego, basta mayabang pa sa mas pa. Pero ngayon, nagtaka ako. Kasi hindi na po ganyan yung asta niya ngayon. Parang nagbago. Yung dating mayabang, yung dating mahambog, biglang nagpakumbaba. Oo, mga minamahal, bukod sa nagpakumbaba, parang feeling down to earth na silang mga tao. Ganun nila parang i-brand yung sarili nila ngayon. I don't know kung anong tactics na naman tong kanilang ginagawa, pero grabe, kahit ako na-shock, kahit ako ay nalula sa naging kinikilos ngayon ni former President Duterte. Kasi if you will remember, mga minamahal, napakatagal po, 1980s, something like that, na naghari na muno itong mga Duterte sa Davao. Hanggang ngayong kasalukuyan, sobrang tagal na panahon, from Digong, Pulong, Sara, Baste, baka mamaya papasukin pa nila si Kitty, we do not know. Talaga nga namang sa sobrang tagal na nilang nag-rule dyan sa Davao, kapag may tumatakbo, may kumakalaban sa kanila, tinatawanan lang nila. Parang ganun yung nangyayari. Bukod sa tinatawanan lang nila, wala. Alam na nilang panalo sila eh. Hindi na sila nag-e-effort mangampanya. Wala na silang effort na pumunta dyan sa mga tao na yan. Wala na ganun eh. Kasi kaya nila eh. Pero ngayon, sa nakikita ko, kahit ugod-ugod na, itong si former President Duterte, abay nag-aatubili na siya. At ito yung pinaka nakakalula sa kanyang ginawa. Nagmamakaawa. Tingnan nyo ah. Ano yung sabi ni former President Duterte? Ang sabi niya, in my years as mayor, vice mayor, congressman, and then president, I have never forgotten your interest. As a president, the grandest that I have given you could be the Davao. Yan, Davao City, Coastal Road Bypass Road. Don't abandon the Dutertes because the Dutertes had never forsaken you. So, nagmamakaawa si former President Duterte. Nandyan yung halong panunumbat, oh. Tingnan nyo, ha. Ang tagal na naming nag-rule sa Davao, pero never namin kayong kinalimutan. 'Di ba? Sabi niya pa nga dito, we never forsaken you. Ang dami kong nagawa as a president, as a mayor, as a congressman, including na yung yung bypass, kung ano-ano pa. Ang dami niya nang ginawa, hindi daw sila kurakot. Meron pa yan, meron nga akong video, mga minamahal, na ipinlay sa nakaraang vlog ko. Ito, hindi ko to nakita na sinabi niya eh. Pero dahil nga sa balita, ito nga yung title ng balita, oh. Ang pamagat dito, Ex-President Duterte asked Davao folk, don't abandon my family. So, i-search nyo na lang yung yung balita ng Inquirer, makikita nyo na itong si former President Duterte ay nagmamakaawa. By the way, ang sabi ni Digong, ang dami kong nagawa sa inyo. Never namin kayong iniwan, kaya sana wag nyo din abandonahin yung pamilya namin. Nakikita nyo, mga minamahal, parang nagbago ng ihip ng hangin. Itong si former President Duterte, para na siyang yung normal na nangangampanya na gustong manalo. Yung hindi na siya gumagamit ng hambog, ng yabang, parang himala. Parang patas siyang nakikipaglaban ngayon. Napapansin ninyo na parang binabaan niya yung kanyang kayabangan. Pero sa tingin ko, mga minamahal, ngayon lang to eh. Ngayon lang to na nagmamakaawa si Digong, and after nyan manalo, pustahan tayo 100%. Ang gagawin ni Digong dyan, mga minamahal, mababalik na naman yung kanyang ugaling mahambog. Nako, gets na natin yan si former President Duterte. Pero ito yung hindi mag-aabandon na sa'yo, yung ICC. Oo. Hindi ka abandonahin ng ICC. Maybe yung taga Davao, aabandonahin ka. Pero yung International Criminal Court, hindi ka abandonahin. Kaya mag-antay ka lang. And may chance, 'di ba? May chance talagang hindi ka abandonahin. Kaya yung position mo na 'yan, ibigay mo na sa Nograles. At beside, mga minamahal, imagine ha,
Bakit nagiging threat sa kanila ang mga Nograles? 'Di ba dati tinatawanan lang nila 'yan? Pansinin niyo, tinatawanan lang nila noon yung mga Nograles. Pero look, tingnan niyo yung ginagawa nila ngayon. Parang lumuluhod sila sa mga Nograles. Partida, yung mga Nograles, mga minamahal, wala pang ginagawang other movement yan. Wala pang ginagawang nagbabahay-bahay yan, 'di ba? Wala pa talaga. As in hindi pa kumikilos ngayon yung mga Nograles. Pero itong sila Digong, talaga nga namang mapapansin ninyo na samot-sari, iba-iba. Sila na mismo yung nagmumudmud ng ayuda. Kung mapapansin ninyo, 'di ba? Si Digong, si Sara, na dapat in the first place itong si former President Duterte nagpapahinga na kasi gawa nga po ng matanda na. Pero tingnan nyo ngayon, 'di ba? Nagmamakaawa, nakikiusap, nagpapakumbaba, binababa yung self-esteem, yung ego, 'di ba? Sorry, binababa niya yung ego niya para po kaawaan sila, para po iboto. Himala. Kaya nga sabi ko, himala, iba po yung naging kilos ngayon ni Digong. 'Di ba, compare nung mga nakaraan. Kasi nung mga nakaraan, alam nyo naman, 'di ba, pag may kalaban, tinatawanan lang nila, wala yan, hindi yan aabante sa akin. Ganon sila. Kumbaga, parang alam na nila na maluluto na agad yung laban kasi may makinarya sila eh. Pero ngayon, iba. Iba mga minamahal. Yung kinikilos nila parang nagmamakaawa na something na dapat silang iboto. Kahit ang tagal na nila sa politika, gusto pa din nila sila. Ano ba yung meron? Ba't hindi nyo maiwan-iwan yung Davao? At ang nakakapagdaka dito mga minamahal, lagi na lang yung platform nila, peace and order. Wala bang iba? Puro na lang ba peace and order? Kasi imagine na mga minamahal, bakit ka magpi-peace and order na yung Davao safe place naman. Although i-include na lang natin na syempre dapat hindi mawala yon kasi baka bumalik yung mga drug lord. Pero ang problema kasi dito, bakit yan na lang lagi yung platform nyo? Wala na kaming ibang naririnig. Lagi na lang peace and order. Bakit? Madami bang adik sa Davao? Hindi, nagtataka lang ako Pwede naman kayong gumawa ng ibang plataforma. Doon lang ako nagtataka na paulit-ulit na peace and order. Pwedeng iba naman, pero hindi nyo pa din tatanggalin yung peace and order. Pwede namang iba yung sabihin ninyo, pero wag nyo nang paulit-ulit yung peace and order kasi ginagawa naman ninyo. Doon lang ako nagtataka, safe place daw ang Davao pero laging may peace and order. Like, wala na bang ibang plataforma? Yun lang. 'Di ba? Alam mo, former President Duterte, kung ilalarawan ka, yun, mga nababasa kong article ano siya, kumbaga isang bituin na kupas na yung ningning sa politika. Kaya siguro, ang ginagawa nila ngayon mga minamahal, na nagmamanipulate na lang sila, nagmamakaawa na lang. Yun na lang yung yung to gain sympathy. Kasi imagine kung si Baste yung tumakbo, sinunod nila yung utos si Panelo eh. Malabo naman si Baste na manalo dito kay Nograles. Sobrang labo. Oo, kaya ang pinatakbo si Duterte. Ngayon, na tumakbo, itong si former President Duterte, gustong manalo ni Digong. Tapos ang gagawin niya, syempre nababalitaan natin na may sakit na. 'Di ba, nababalitaan natin na kung ano na yung dinadamdam ni former President Duterte. 'Di ba, mag-resign yan. Tapos ang ending, si Baste pa din yung mayor ng Davao. Alam nyo, hindi ako, nagtataka lang ako at naaawa ako dito sa kay Digong at sa kanyang mga anak. Bakit hinahayaan nyo pa na tumakbo yung matanda? Ang tanda na ng tao. 'Di ba, bakit kailangan nyo pang patakbuhin? Hindi nyo ba kayang manalo nang walang branding ng ama ninyo? Hindi, I'm just asking lang Hindi nyo ba kayang manalo nang walang brand ng ama ninyo? Kasi halos lahat, tingnan nyo, si Vic Rodriguez, yung mga alipores ni former President Duterte, mga minamahal, napapansin ninyo, kapit lang talaga sa pangalan ni Digong. Oo, sila Harry Roque, Vic Rodriguez, Ipe, Robin, Bongo Bato, lahat yan kapit sa pangalan ni Digong. So kung wala si Digong, kangkungan sila pupulutin. Based on my based on my tawag dito, nakikita ko. 'Di ba? Lahat sila kapit kay former President Duterte. Lahat sila kumakapit sa pangalan ni Digong, including si Baste. Lahat sila ginagamit nila yung ama nila. Sinusundan nila yung yapak ng kanilang ama na magmumura-mura, bayulente. Hindi na pwedeng ganun eh.
Hindi naman kayo yung ama ninyo. Yung ama ninyo, may utak naman talaga yan sa politika. Kaya nga nanalong presidente yan eh. Kaya nga nagtagal dyan sa Davao eh. May laman yan sa politics. Pero yung gagayahin ng mga anak, yung yapak ni Digong, hindi nyo mapapantayan yung ginagawa ng ama ninyo. Magaling sa strategy kasi frustrated, ano yan eh, chess master yung ama ninyo. Pero yung kayo, gagawa ng estratehiya, naku, pagtatawanan lang kayo. Diba? Si Digong kasi ano yun eh, tawag dito, sala sa init, sala sa lamig yung mga statement niya na yan. Kaya tingnan nyo, hindi na pinapaniwalaan ng mga, ng mga news reporter, nang gagago lang sa kanyang mga ano. Pero mapapansin ninyo na natatakot na yan si Digong. Yan yung totoo dyan. Alright. So, ngayon, dami mga nag-comment dito. Oh, palitan na yan, sabi ni Oscar Bumanglag. Palitan na yan, sobra na, tama na. Sabi ni Mirna Namit, ang lahat ay may katapusan. Sabi ni Kabalikat Nit has 4707, it's time to abandon Duterte. Welcome, ICC. O, sabi ni PHG Viring, madami na kasing namulat ng dating Bonac na DDS supporters. Sa totoo lang, ang dami nang namulat ngayon. Kaya nga, malakas talaga yung mga Nograles dyan sa Davao. Pero silent lang yung atake. Well, itong sila Digong, ang ingay. Sobrang ingay ni Digong. Gumagawa sila ng another tactics. May paayuda-ayuda effect na. Sila na yung nangangampanya. Sila na naglilibot. Nako po. Kaya napaghalataan na kinakabahan na tong mga ano na to. Itong pamilyang to. Kaya sila na mismo yung nag-aabot sa mga tao na dati siguro inuutos lang nila or baka wala pa silang mga pa-souvenir. Baka ngayon nga lang to nila ginagawa eh. Kasi alam nila mga minamahal na pag hindi nakita yung presence nila, loser sila. Sa tingin ko ngayon, medyo may laban si Digong. Kaya nga tumatrabaho si Duterte. Pero alam naman ninyo na nasa administrasyon ng mga Nograles. Yeah? O baka tulungan. O, hindi natin alam. Yeah? So we do not know lang. So yun po mga minamahal. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Anyway, it's me again, si Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.